minanmanan, sinira ang reputasyon at saka ipinatumba ang kaawa-awa at walang kalaban-laban na babae. Yan ang kaso ng isang 21 anyos na isang kolehiyala na hindi lamang inagawa ng karapatang mabuhay, kundi sinira rin ang dignidad dahil lamang sa pagtanggi sa isang lalaki na base sa kanyang panghinuha ay hindi magdudulot ng mabuti para sa kanya. Umabot na ito sa punto na nagsumbong na siya sa mga otoridad ng ilang beses dahil sa mga pananakot nito sa kanya at nadamay na rin pati ang kanyang pamilya. Ngunit hindi agad binigyan pansin ng mga otoridad ang hinaing ng dalaga. Kung sakaling pinansin ng otoridad ang sumbong ng dalaga, maaari pa nga bang maisalba ang buhay niya? Paano nga bang ang isang buhay ng inosenteng dalaga ay nagwakas dahil sa lalaking may labis na pagkahumaling sa kanya? Paanong nauwi sa madilim na trahedya ang buhay niya na tila maganda? Tunghayan ang mga susunod na pangyayari at alamin ang motibo ng lalaki upang humantong sa ganitong karumal-dumal na pangyayari. Ika-6 ng Enero taong 1999, kasama ni Shiori Ino ang kanyang kaibigan sa Omiya Station, Saitama, Japan. Nasa Japanese Arcade Center ang dalawa noong mga oras na yun. Ang nasabing arcade ay may mga video games. Abala noon si Shiori sa paglalagay ng coins sa machine, ngunit hindi iyon gumana. Doon sila nilapitan ng isang 26 anyos na lalaki na si Kazuhito Komatsu. Nag-alok ito ng tulong kina Shiori at agad naman itong tinanggap ng magkaibigan dahil kailangan nila ito. Niyayari ng lalaki ang dalawa na sumama sa binata at sa kanyang kaibigan sa karaoke. Sa shop, nagsimulang maging magkalapit ang dalawa at kinuha rin nito ang numero ng dalaga. Paglipas ng mga araw, nagsimulang mag-date ang dalawa at lagi na rin silang nagpapalitan ng mensahe gamit ang telepono. Nagsinungaling noon si Kazuhito kay Shiori tungkol sa edad nito at sa halip na sabihing 26 anyos, sinabi ng lalaki na 23 pa lamang siya. Hindi rin nito binigay sa dalaga ang tunay niyang pangalan. Sinabi niya na isa siyang aspiring entrepreneur at may koneksyon sa ibang mga negosyo. Sa madalas na paglabas ng dalawa, unti-unting lumabas ang tunay na kulay ng lalaki at doon nagsimula ang pagdududa ng babae patungkol sa desisyon nito at doon rin siya nagsimulang mapagtanto na nagkamali siya ng desisyon. Nagsimula itong mamuwersa na dalhin ang dalaga sa isang motel at sa tuwing tatanggi siya na tanggapin ang inaalok ng lalaki, gumagawa ito ng eksena sa publiko kaya napipilitan siyang tanggapin ang mga iyon. Palala ng palala ang ugali nito dahil nakakatanggap na rin siya ng mga salitang hindi kanais-nais. Madalas itong tumawag sa bahay ng dalaga kahit wala naman talaga itong sasabihin at may mga oras na tinatakot pa ang dalaga na ipatutumba ang buong pamilya niya. Napag-isip-isip ng dalaga na kasinungalingan lahat ng sinabi sa kanya ng lalaki, pati na rin ang tunay nitong pagkatao ay nabisto na rin niya. Nagsimula niyang isipin na marahil ay konektado ang lalaki sa mga ilegal na gawain dahil sa paraan nito ng pamumuhay na tila ay napakarangya, kaya naman tila miyembro ito ng gang. Matapos ang paulit-ulit na pakikipaghiwalay, tinakot nito ang dalaga upang ibalik lahat ang naibigay niya dahil kung hindi ay sapilitan nitong sisirain ang dangal ng dalaga pati na rin ang kanyang pamilya. Hindi tumigil sa pananakot ang lalaki kay Shiori. Pagsisisihan niya ng malaki ang desisyon niya dahil idadamay nito ang kanyang pamilya. Nagkamali siya ng isipin niya na siya ay isang ordinaryong tao lamang at sisirain nito ang buhay ng dalaga. Sinabi pa ng lalaki na hindi niya babahira ng dumi ang kanyang kamay upang makamit ang kanyang gusto, bagkus ay may mga taong gagawa nito para sa kanya at may mga taong tutupad nito. Isang araw, biglang dumating si Kazuhito at kapatid nito sa bahay ng dalaga at inamin nito na may nagawang issue si Shiori. Tinatakot ang pamilya ng dalaga kaya naman nagsumbong na siya sa mga otoridad. Ngunit nilahad niya ang lahat-lahat tungkol kay Kazuhito at kung papaano sila nagkakilala. Ngunit imbis na makakuha ng proteksyon, hindi siya pinaniwalaan ng mga otoridad at tila si Shiori pa ang lumabas na may kasalanan. Nang sumunod na araw,
bumalik sa mga pulis si Shiori kasama na ang kanyang pamilya. Ngunit katulad nung nauna, tinanggihan muli sila. Lumapit sila sa mga abogado, ngunit hindi rin sila natulungan. Tumawag muli si Kazuhito at tila nakikipagbalikan kay Shiori. Ngunit mariin muling tumanggi ang dalaga at sinabing nagsumbong na siya sa mga pulis. Labis na ikinagalit ito ni Kazuhito at saglit na natigilan. Ibinalik ni Shiori lahat ng ibinigay ni Kazuhito at nagbakasakali na titigil na ito sa pangunguli. Ngunit labis itong ikinagalit ng lalaki dahil sa paulit-ulit nitong pagtanggi sa kanya. Ika-13 ng Hulyo taong 1999, ikinagulat ni Shiori ang mga nagkalat na poster niya na nagsasabi na siya ay gold digger at kung ano-ano pang panglalait at paninirampuri na nakakabit sa kanyang pangalan. Nakadikit ang mga poster sa mga telephone booth at iba pang pampublikong lugar, pati na rin sa eskwelahang pinapasukan ng dalaga. Ngunit sa kabila nito, wala pa rin kibo ang mga otoridad. Ika-26 ng Oktubre taong 1999, umalis si Shiori sakay ng bisikleta at nagtungo sa Okigawa Station sa Okigawa upang umattend ng panghapon nitong klase sa kolehiyo. Noong mga oras na ito, pinapanood ni Kazuhito ang dalaga sa may sasakyan at inalerto ang kasama nitong si Kawakami at Kubota. Noong nakababa na sa bisikleta ang dalaga, naglakad si Kubota at doon ay ng isang beses. Nang humarap si Shiori sa lalaki, doon muling ibinaon ni Kubota ang punyal sa may dibdib na bahagi ng dalaga. 12:50 ng tanghali, kinumpirmang pumanaw na ang dalaga dahil sa labis na pagkabigla at labis na pagdurugo dulot ng pagbaon ng punyal sa katawan nito. Matapos ang insidente, agad nagpakalat ang Saitama Police ng kampanya laban sa disinformation na naglalaman ng kasinungalingan patungkol sa paggamit sa mga lalaking may kayamanan at kung ano-ano pa. Ang magkapatid na Komatsu ay hindi pa rin naaaresto hanggang sa ang journalist na mismo na si Kiyoshi Shimizu ang nag-imbestiga sa kaso. Ika-19 ng Disyembre taong 1999, naaresto si Kubota na isang massage parlor manager na nagtumba kay Shiori. Noong tinanong si Kubota, sinabi nito na ang Kazuhito's brother na si Takeshi ang nagbayad sa kanya at kanyang mga kasama upang paslangin si Shiori. Ika-27 ng Disyembre, natagpuan ang katawan ni Kazuhito sa lake ng Hokkaido. Nag-iwan ito ng suicide note sa bagahe nito at saka kinitilan ang sarili. Nakatakas siya sa batas at hustisya. Ngunit ang kapatid na si Takeshi, Kubota at ang dalawa pa nitong kasama ay naaresto rin at hinatulan at mananagot sa pagkawala ni Shiori. Si Kubota na siyang nagbaon ng punyal kay Shiori at nagpalang dito ay hinatulan ng 18 taong pagkakabilanggo sa Saitama District Court. Ang dalawa niyang kasabwa ay hinatulan ng 15 taong pagkakabilanggo kaugnay ng nasabing insidente. Ang kapatid naman ni Kazuhito na si Takeshi ay hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa paulit-ulit na panghaharas kay Shiori at pagtatangka na palangin pati ang kapatid nito ayon sa pahayag ng korte. Ayon sa Saitama Police Chief, kung nakinig lamang sila sa sumbong ni Shiori at sa inilapit ng mga magulang nito na hinaing, marahil ay hindi napas lang ang dalaga. Dahil sa pangyayari at kakulangan ng Police Department kaugnay ng insidente na maaari sanang maiwasan, ngunit hindi na nagawa ay isa sa malaking kahihiyan sa panig ng mga otoridad sa Japan. Noong napagtanto ito ng mga pulis, doon sila kumilos at nagdesisyon na dapat mayroong mabago sa sistema. Dahil dito, isinigawa ang Anti-Stalker Act na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga taong nahaharas upang lumaban. Dahil sa matinding pagkahumaling ng lalaki sa dalaga, ay nagawa nitong ipapaslang. Nakalulungkot lang na mayroong may mga kapangyarihan ang hindi handang makinig at kikilos lamang kapag mayroon ng buhay ang nawala. Ang nangyaring insidente ay aral sa Japanese Police Department upang baguhin nila ang sistema. Ito'y aral na kikilos lamang ang ilan kapag nanganib na ang buhay ng iba. So ngayon, lamo na ha. Kayo mga ka-brotherhoods, ano ang inyong saloobin
sa kasong ito? Comment down below at ating pag-usapan. Sa mga gusto namang magpa-shoutout ay huwag mahiyang i-comment at iisa-isahin ko kayo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para updated kayo lagi sa ating mga susunod na videos. Salamat and God bless!